Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pagpapalaya. Yes, friend, bilang ngayong araw ay ginugunita natin ang araw ng kalayaan. Anong uri ng paglaya o pagpapalaya na ang naranasan mo? Pagpapalaya sa hinanakit ng loob? Pagpapalaya sa taong mahal mo pa pero tanggap mo nang meron na siyang iba? O hindi naman kaya yung tipo ng pagpapalaya sa mga taong alam mong hindi na masaya? At kanina nga mga yes friend ay napakinggan natin ang sulat ng isang anak para sa kanyang mga magulang. Isang anak na umaasang mabubuo pa ang kanyang pamilya. Siya nga si Alexandra, no? Na patuloy pa rin sa pagkapit, patuloy pa rin sa pag-asa na magkakabalikan pa yung mama at papa niya at muling maaayos at mabubuo ang kanilang pamilya kahit pa alam niya na noon pa man na hindi na talaga ayos ang setup na meron sila. Nagbabangayan, nagsisigawan, nagmumurahan, nag-iismiran. Meron ng kanya-kanyang bagong karelasyon, pero hindi siya nawala ng pag-asa bilang isang anak dahil mahal niya yung pamilya na meron siya, mahal niya yung mama at papa niya. And time has come kung saan natanggap niya na siya na lang yung hindi pa bumibitaw, na siya na lang yung punong-puno pa rin ng pag-asa. Siya na lang yung pilit gumagawa ng paraan para luminaw yung isang bagay na matagal nang malabo. Alam niyo, nakakalungkot pakinggan, masakit isipin na may isang anak na kinakailangang makaramdam ng ganong klaseng bagay, makaramdam ng takot na masira ang kanyang pamilya, ng lungkot na hindi na sila makukumpleto pa, ng hindi mamatay-matay na pag-asa na mabubuo pa sila. Nakakalungkot. Kasi hindi ba dapat, kumbaga, basic na lang siya sa isang family household? Diba dapat hindi naman na hinihiling na sana hindi maghiwalay ang magulang? Pero napaka-hopeful pakinggan at nakakalambot ng puso na isipin na may isang anak na hindi nawawala ng pag-asa, diba? Na kumakapit at naniniwala pa rin siya. Kaya siguro para sa mga magulang niya, hindi rin sila totally makabitaw. Para rin kay Alexandra, para sa anak nila. Ganun naman di ba? Common yan sa atin. Sa kahit saang bansa or lupalop ng lugar, basta may pamilya na hindi okay, pamilya na nasira. Minsan nahihirapang bumitaw yung mga magulang, hindi dahil mahal pa nila yung isa't isa. Kasi in fact, wala na. Wala nang pag-ibig na natitira sa pagitan nilang dalawa. Nahihirapan silang bumitaw para na lang sa mga bata, para na lang sa mga anak. Alam ko na mahirap magdesisyon, mahirap na basta mo na lang talikuran yung pamilya mo. Maraming dapat isang alang-alang, maraming makukompromiso. Kanino mapupunta yung mga bata?
O hindi naman kaya yung mga ari-arian na naipundar, paano paghahatian, but regardless, most of the time, top of mind bilang isang magulang, ayokong lumaki yung anak ko na iniisip niya na hindi siya kumpleto. Ayokong kalakihan niya nasira yung pamilyang gagalawan niya. But on the other hand, kung magpapaka-practical tayo, kung iisipin natin ang mabuti, hindi ba't mas mahirap yung pinipilit nyo na lang na magpanggap na para bang okay pa kayo? Kasi hindi lang yung mga anak or yung mga bata ninyo yung niloloko ninyo, maging yung mga sarili ninyo bilang mag-asawa. Alam nyo naman sa isa't isa na hindi na kayo masaya. So alam ko na hindi madali. Hindi ko alam yung pakiramdam, wala pa akong asawa. Alam kong hindi siya madali. Yung mag-girlfriend, mag-boyfriend nga lang na wala pang anak, hirap na. What more? Yung meron ng pamilya, di ba? Pero again, let's be practical. Maging critical tayo sa pag-iisip na, oo, nakikita kayo ng mga anak ninyo na kumpleto, na buo, naninirahan sa ilalim ng iisang bubong, kumakain sa iisang mesa. Pero kagaya ni Alexandra, nakikita niya na yung mama at papa niya hindi naman na talaga masaya. Nakikita niya kung paano magsiraan ng gamit, magbulyawan, magmurahan. Diba? I mean, lalabas at lalabas ang katotohanan sa pagitan ninyong dalawa na hindi na kayo okay. Magra-radiate yan at maa-absorb at makikita niya ng mga bata. Safe ba kung sasabihin nila na, oo, kumpleto kami ng pamilya ko, buo. Pero si mama at papa, laging nagbubugbugan, laging nagsisigawan. Kaya for me, ako lang naman to, utang na loob, wag nyo kung ano, ako lang to ha. For me, much better nang tapusin nyo yung dapat nyong tapusin. Mararamdaman nyo naman yan diba? Na kung hindi na kayo para sa isa't isa, bakit pa? Siguro, ang maibibigay or maibabalato nyo na lang sa anak ninyo ay yung magkaroon ng payapang environment na walang nagsasabong na magulang, o hindi naman kaya yung maayos na paliwanagan kung ano nga ba ang totoong nangyayari sa inyong pamilya. Deserve niya lang malaman yan. Diba? Kahit man lang sa huling sandali ng relasyon ninyo bilang mag-asawa, mag-usap kayo na ito. Di kita kailangang sigawan. Di mo kailangang bulyawan. Mag-usap tayo ng mahinahon para sa mga bata. Kausapin natin sila na yung mga magulang nila ay hindi na pwedeng magsama. Ipaunawa natin sa kanila na yung mga magulang nila ay hindi na masaya. Kaya alam nyo, marami tayong mga yes pre na kakilala na bahagi ng isang tahanan na hindi na kumpleto, no? Isang tahanan na sa kasamaang palad ay nasira. Hindi ko alam kung, sorry for the term na nasira, pero wala kasi akong ibang maisip na terminology. Lack of a better term, nasira, diba? Tahanang ganon na hindi na maayos. And para sa mga yes pre natin na yun, we understand your situation na hindi po talaga biro ang malagay sa ganyang setup. Hindi madaling tanggapin na hindi nabuo ang pamilyang kinalakihan mo. Lalo na kung lumaki kang nangangarap na isang araw, kapag kaya mo na, sabay-sabay kayong kakain sa hapag gamit yung mga pinaghirapan mo, diba? Pangbawi mo sa mga magulang mo. Sabay-sabay kayong magdiriwang ng mga mahalagang okasyon, birthday, Pasko. Sabay-sabay kayong haharap sa mga hamon ng buhay magkakasama. Pero, ikaw, kailangan mo ng pagtanggap.
kailangan mo ng pagpapalaya. Na kung sakaling dumating man yung araw na kailangan mong harapin yung katotohanan na hindi lahat ng pangarap ng isang anak ay natutupad. Nakakalungkot kasi ikaw yung naiipit, ikaw yung nasa pagitan. Masakit makita na may kanya-kanya ng buhay yung mga magulang mo, na parang ikaw napag-iwanan sa isang banda, sa isang gilid. Masakit marinig na may bago na silang mga kasama, may bago na silang pamilya, kumpleto, masaya. Masakit tanggapin na ang dating iisang tahanan, nagkanya-kanya na. At minsan yung pinakamasakit pa, hindi naman ikaw yung nagkamali. Bilang anak, wala naman sa iyo yung problema. Pero pati ikaw nasasaktan. Ikaw napipilitang maghilom. Pero alam mo, yung pagtanggap, hindi naman ibig sabihin niya na okay ka lang, okay ka na wala kang pakialam sa kanilang dalawa. Hindi ibig sabihin na binabaliwala mo yung ugnayan ng inyong pamilya. Pero hindi rin ibig sabihin na wala ka ng sama ng loob, na hindi ka na nasasaktan. Ang pagtanggap ay unti-unti mong naiintindihan na may mga bagay talagang hindi mo kontrolado, na hindi gaanong napoproseso ng utak mo. Kaya ang alam mo lang ay ipagpilitan yung mga bagay na hindi na pwede pa. Na kahit gaano mo gustong buuhin yung pamilya mo, may mga tao talaga na mas pinipiling tahakin ang landas ng magkahiwalay. At bilang anak, ang masasabi ko lang, hindi mo responsibilidad na pilitin pa, di ba? Kulitin pa sila ng kulitin, na pagdugtungin yung dalawang puso nilang matagal na magkahiwalay. Hindi ko alam. I mean, baka there's a chance. Pero kapag nakikita mong parang wala na talaga, tanggapin mo na. I know it's hard to accept it. Alam kong hindi madali. Better said than done. Pero kung yun yung magiging way para mas maging magaan ang lahat para sa'yo, yung pagpapalaya ng bigat ng nararamdaman mo, pagtanggap at pagpapalaya sa mga magulang mo, gawin mo. At habang tinatanggap mo ang sitwasyon ng pamilya mo, sana matutunan mo ring tanggapin ang sarili mo. Tandaan mo, ang pagiging broken family or ang pagiging anak na napapabilang sa broken family ay hindi sumpa, 'di ba? Wala kang depekto, walang problema sa iyo. Hindi ibig sabihin niyan na hindi buo ang pagkatao mo. Hindi nasusukat ang halaga mo sa estado ng relasyon ng mga magulang mo. Tandaan mo, maaaring hindi buo ang pamilyang pinanggalingan mo, pero pwede ka pa rin maging buo bilang isang tao. At balang araw, ang sakit na minsang sumira sa puso mo ay siya ring magiging dahilan para mas pahalagahan mo at mas maging malalim yung pananaw mo pagdating sa pagmamahal, pagdating sa respeto, at pagdating sa pagpapahalaga sa bubuuhin mong pamilya. So bottom line, para po sa mga magulang, as much as possible, sikapin po natin na maging mabuti at maayos ang relasyon natin sa isa't isa. As much as possible, ayusin po natin yung i-establish nating pamilya. Tandaan nyo, lalo na kapag may mga anak na kayo, hindi na lang kayong mag-asawa ang apektado. May mga batang tumitingala sa inyo. May mga musmos na matang nakatitig sa relasyon ninyo. At yung relasyon ninyo bilang mag-asawa, yan yung magiging inspirasyon nila balang araw sa bubuuhin nilang pamilya. Yakap na ako. Kiss nga kita. Gusto mo tayo na lang maging magpamilya. Bahay-bahayan tayo. Ako yung tatay, ikaw yung nanay. Ay, napakabigat ng ating usapan ngayong gabi, pero sana may napulot ka at sana, diba, kahit papano, maging masaya ka na. Or hindi man sa aspeto ng sirang or ng hindi kompletong pamilya. Sana sa ibang aspeto ng pagpapalaya
makapagpalaya ka na. Yan, di ba? Para kinabukasan, mas maluwag na ang iyong paghinga at mas luluwag ang iyong paghinga kapag natulog kang hindi nakabraya. Yes, friend. Anyways, bago ko pa makalimutan, mamimigay nga pala ako ng papremyo. Ano ba naman yan? Kala ko nakalimutan nyo na. E di sana may 500 pesos ako. Dahil yes, friend, ito nang hinihintay mo ang mahalagang anunsyo kung sino nga ba ang mapalad maswerteng matatanggap ng tumatagintingan na 500 piso para sa ating ACS! 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 Yes, friend, ito na ang humalagang announcement kung sino nga ba ang pangalang babanggitin ni B-Boy Bibo ang maswerteng magkakamit ng 500 pesos. Simpleng-simple lang ang kailangan mong gawin. Oo, sagutan mo lang ang aking katanungan kanina. Ano ba ang tanong ko? Ang tanong ko, ano ang pamagat ng pambansang awit ng Pilipinas? Ay, napakadali naman yan. Halos pamigay naman na, diba? Dahil dyan, huwag na natin patagalin pa. Congratulations dahil may nanalo na sa'yo na ang premyo. Eden San Pascual, congratulations! Meron kang 500 pesos. At ikaw, yes friend, kung hindi ka pa nananalo, huwag kang mawala ng pag-asa. Ituloy-tuloy mo lang ang pakikinig sa mga paborito mong DJs at malay mo, ikaw na ang maswerteng makatatanggap ng premyo hatid sa atin ng Charm Fabcon Purple Eternity at ng ACS Manufacturing Corporation. Muli ito ay ang ACS! 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 Yes, friend! 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB niyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo. Ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo. Magkasama't magkarinigan tayong muli bukas araw ng Sabado. Hay, salamat naman! Makapagpahinga na kayo. Sana all, pati si B-Boy Bibo. Makakapiling niyo po ako bukas mula alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi para sa ating programang Stick to One. Mga kantang OPM hatid sa inyo ng 101.1 Yes FM. Solid! Good night, BB! Oras natin, 11:47.